As we all know, she's one of our best regal babies. And she is wearing the Kiko Pangilinan color. Ay, oo na. Ako na. Representative at the shape natin. Correct. Congrats, Miss Delia Diha. The star of Delia Diha musical. Okay. Sisa! Hello, greet everyone! Mga ano no, lumaki sa mata mo itong mga ano. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa mga kaibigan natin sa press. Magandang hapon sa ating senador, Kiko Pangilinan, Kuya Kiko, Ate Shawi, Sir Sel, and of course, Fee. Magandang hapon po sa inyong lahat. Alam niyo po, today, dapat sa Lucena City kami magkasama ni Kuya Kiko. Pero dahil sa mga di inaasahang pagkakataon ay sa Quezon City tayo napunta. At baka ito talaga ang tinakda ng Panginoon para sa atin. Quezon pa rin, di ba? Ako na, kinilabutan ako. Hindi ko alam. Pero, siguro po, allow me to just say, bakit nga ba si Kuya Kiko ang bibigyan ko ng isang boto ko? Kasi katulad ng sabi ni Fee kanina, ang track record malinis, ang puso humble. Nakilala ko po siya, mas nakilala ko nung kami po ay galing sa Davao Rally para sa Lenny Kiko po noong 2022. Magkasabay kami sa aeroplano. Hindi siya talaga masyado kilala. Siyempre siya at Shawi, mas kilala ko. At idolo natin lahat at mahal na mahal natin. So pinagmamasdan ko lang, siya lang magsabi, nasa kaya yung mga bodyguard nito. Tinitignan ko, wala po akong naramdaman na presensya na nagsasabing VIP ako. Tinandaan ko po yun. Sabi ko, ay nakatapak sa lupa. Nakita ko po yun, sir. Yan sabi ko, I really like. Sabi ko, ito talagang VP ko nung panahon na yun. So, nung nalaman ko po natatakbo si Senator Kiko, nagpunta po ako nung very first. Marami lang pong nangyari, kaya hindi ako nakasama pa sa mga rally. Pero para sa akin po kasi, pag pinabasa ko po kung ano ang mga na-accomplish ni Senator Kiko, syempre yung Sagip-Saka Act. Napaka-importante po ng food security, lalo na po sa isang bansa kagaya ng Pilipinas, na ang root problem po talaga ng lahat ay kulang sa pagkain. Bakit mayroong krimen? Gutom ang tao. Bakit nag-fail tayo sa mga pagpasa ng maraming matalino na Pilipino, pero dahil sa malnutrition, hindi tayo umaabot, hindi natin na-reach yung full potential natin. And I think this is something that needs to be addressed. And we need people, we need senators like Senator Kiko Pangilinan to help us find solutions, better solutions. Like he said earlier, providing breakfast, food meals. Importante po sa akin yun. I actually am part of Advancement for Rural Kids. They address food security here in the Philippines. So, pag pumunta ka po sa rural areas, napaka-basic po eh. Turuan niyo lang silang magtanim. Makakakain po ang mga tao sa probinsya natin. Wala pang 5 piso. May pagkain na. Magtatanim lang sila ng gulay. Pero minsan po ay nakalimutan na ito. Very basic. Pwede po ang mga komunidad sa ating nilupa po eh. Nakakalimutan lang paano magtanim. Napaka-rich po ng soil ng Pilipinas. We just need to have better systems in place. We need to re-educate our people. And I think that is why we need Senator Kiko on board. At isa pong bagay na gusto ko po kasi kasama po kayo sa pagpasa ng Extended Maternity Leave Act. Principal author po, kasama ni Senator Risa po. Principal sponsor po siya yan. Pasensya na po, hindi po talaga ganun ka
hindi pa gano'n ka-in-depth, pero nang alam ko po na big part po si Senator Kiko kung paano nangyari na from 60 days, naging 105 days ang maternity leave ng mga kababaihan. Importante po, paid po yan at pwede po kayong extension 30 days pero hindi po paid. Kinikilabutan po ako na nagkaroon ako ng pagkakataon na masabi ko sa inyo, importante po sa ating mga kababaihan na meron tayong alay. Meron tayong mag-champion para sa atin, magiging boses natin bukod sa mga kagaya ni Senator Risa, Senator Pia sa Senado. Kasi po, kaalyansa natin, kailangan po natin ng mga kakampi na alam po yung basic human rights, yan po talaga from food security to basic human rights, yan po talaga ang plataforma at full thrust ng governance ni Senator Kiko. Kaya po, para sa akin po talaga, importante na maisama siya sa Magic 12. Kaya, sabi mo kanina, huwag na tayo mag-isip. Babaguin ko kailangan nating isipin kung sino ang ating ilalagay sa ating pamumuno ng ating bansa. Kasi napaka-importante po ng mga taong ito dahil sila ang nag-lead sa country natin. Sila po talaga ang decision makers natin doon, ang boses natin. At talagang maglalagay kung nasaan ang budget, nandun po talaga ang power. So, let's think of this and pray about it. Sino ang pinaka-nararapat? At para sa akin po, si Kuya Kiko po ay isa sa mga ito. Kaya, tandaan po natin, number 51 sa balota. Kiko pa po. Ooh, thank you so much, Isa. Bago magkaayan, sige, a reaction from Senator Kiko and a reaction as well from SCP, please. Senator Delia B. Ayan. Pihali ka, message ka naman, pati ka. Ayan. Sige, later mag-pro na tayo, ha? Ayan. Oh. Nagkasama kayo na isa. Never pa. Napaka-usay niya. Wala ka namin sa Dreamscape niyan, si Fee. Fee, your message to Inay Mega and Ayan, please. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Kanina, nung dumating ako, umiiyak si Ate Shawi. Asa Sharon yun, hindi ko kayang umiiyak ka. Naloloka ako. Pero kanina, pinag-usapan din namin na hindi tayo dapat maging somber. I mean, the mood should always be triumphant because we have a great candidate in our midst and dapat doon kaagad, panalo na talaga dapat tayo. Hindi natin iniisip na it's hard, Ate Shawi, it's hard po sa Kiko. Pero hindi sanay tayong lumaban, sanay tayong maniwala sa pag-asa at sanay tayong maniwala sa kabutihan, and that's what we're fighting for. Kanina iniisip ko, sana naman hindi kung sino-sino lang yung nasa Senado na ilalagay natin, and I think connected kasi na bakit ba mahirap ngayon sa bansa, and I think kanina rin-usapan namin yung isa. It's really about food. Binukin mo na. Sorry. It's really about food maraming nagugutom at kailangan natin sa Senado yung taong nakakaintindi kung paano matatapos yung problema natin sa kagutuman. At parang nag-iisa lang yung taong pinaka-nakakaintindi mula sa mga magsasaka, mula sa ating food security, mula sa kung paano natin papababa ang ating mga kakainin sa araw-araw. At si Senator Kiko lang, siya lang po yun. So, I would like to implore like everyone to wag na tayong mag-isip. Kasi hindi naman na kailangan pinag-iisipan pa kung sino yung mga isusulat natin na sisinda natin sa balota. Kung lagi natin sinasabi na paulit-ulit na siya na naman, ako wala akong pakialam kung si Senator Kiko ulit ng paulit-ulit because
the track record speaks for itself. Lagi siyang nandyan. Kung sa pagpaparaya lang, pwede namang tumakbo si Sen Kiko nung time ni Lenny, pero nandun pa din yung pagpaparaya niya na hindi, tulungan natin. It's not really for himself, but it's really for the Filipino people. It's really para sa ating lahat. At sana yun yung makita. Sige, wag na yung track record or whatsoever, pero sana makita yung puso. And we Filipinos are very much in tune with our emotions. At sana yung puso niya noong siya ay senador pa lamang na nagsisimula, na hanggang ngayon, ilang dekada na siyang nagsaserve dito sa atin. Sana yun yung mas tumimo sa lahat ng boboto next week. I know it's crunch time, but may time pa. It's crunch time, pero may time pa. May panahon pa. And sana matulungan natin na mas i-push pa natin si Sen Kiko dahil kailangan po namin kayo sa Senado. With everything that's happening. Salamat. Yun po, thank you so much. Pwede mag-react lang din. Go ahead, sir. May datos ang SWS about voting behavior. And sinabi nila, up to 21% of voters decide in the last 10 days, the last 2 weeks. So, ibig sabihin, pukpukan talaga. Yes. So we need to keep the message out there. Thank you, Fee, for reminding us. We are statistically tied from number 10, number 9, 10, 11, and 12. So a bit more of a push. Yeah. Convinced that 21% continue to think who will be there. And endorse us, support us, upload why you're voting for us. Diba? Mag-house to house pa rin yung ating mga kababayan, pero mag-upload ng video bakit naman sinusuportahan si Kiko at si Bam para i-share at palagay ko magkakaroon ng magandang sorpresa para sa kababayan natin sa araw ng halalan. Most of us in the theater community, wala po kayong iisipin. Salamat. Thank you, Pete.